Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. At alam po natin na isa po sa dahilan kung bakit ang Diyos ay mabuti kasi nakarating ka. Kaya sabihin sa katabi, salamat nakarating ka. Yan. Thank you so much for coming. Amen. At tayo po ay magsimula na po sa gawain ng Panginoon. Alright, so before we start ay ilang mga paanyaya lang po ang aming ibibigay sa inyo. So number 1 po is please silence your phone. Yan, pakitahimik lang muna ang mga cellphone natin upang hindi tayo ma-distract. And also don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. And also don't forget to invest and invite, no? Dapat bawat isa sa atin ay nakakapagdala ng mga kaluluwa dito po sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ito po ay corona natin sa langit. Amen? Amen. And also, meron po tayong gawain na online worship service every Wednesday. Kagaya po nito, alas 6 ng gabi. And also on a Sunday, worship service naman every 8 in the morning. So meron tayong Facebook Live. Thank you. And also, we have our YouTube channel. Ang pangalan po ay The Master Teacher BS. Amen po ba mga kapatid? So kung handa na po tayo, Kung handa na tayo, sabay-sabay tayo magdeklara in 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Sapagat pag sinasabi po natin ito'y deklarasyon ng pagpapala sa ating spirito, kaluluwa at sa ating katawan. Amen? Amen. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, still our topic is from the theme, the most powerful and effective prayer God cannot refuse to answer. Part number 8 na po tayo. Amen po ba? Ang layo na natin. So, ang lagi nating tanong ay, is it possible? Is it true? Is it effective? Is it achievable? Kapag natutunan mo ang mga panalangin na ito, well, I'm telling you the truth. Kanina lamang po, nung si sister ay nag-pray, nakakatuwa. Amen po ba? Kasi ginamit niya yung mga word of God. Palapakan naman natin siya. Kung ako nga, ang Diyos kung akong tao lang naantig na, how much more pa kaya na ang Diyos mismo ang iyong sinasabihan. Amen po ba? Amen. So sabi ng Isaiah, Chapter 1, verse 18, look at this. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. So nagpaanyaya po ang Diyos at ang Hebrew word ng salitang let us reason together ay, next po, ano po yon? Yakak. Yan. It means to argue and decide together. No? So ikaw ay makikipag-diskusyon, pero after nun, makikinig ang Diyos at pag napakinggan ng Diyos, dininig ng Diyos ang iyong kaso, ang iyong reason, ito po ay kanyang sasagutin. Amen po ba mga kapatid? Alright, next. However, we argue not that God can be found wrong, but rather that God can be proven right. Itong goal natin, kaya natin pinag-aaralan para mapatunayan natin na tama ang Diyos. Can you hear amen? So what is our proposition? Once again, pakibasa po natin. Proposition, sabi dyan, every Christian can present their what? Reasons and win their case before God. So pwede kang mga tuwiran. Amen? At kapag na-present mo na ito, at naging tama ang iyong pangangatwiran, malaki ang tsansa na pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, here we go. There are 7 ways on how we can present our case or our prayers with God. And silipin ulit natin yung unang dalawa na natapos natin. Number 1, everybody, build your reasons based on God's Word. Kaya dapat marunong ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Number 2, build your reason based on the integrity of God's name. Gamitin mo ang pangalan ng Diyos sapagkat pag sinabing integrity, ito po'y totoo, ito po'y honest, at mapagkakatiwalaan or trustworthy. Can I hear amen? Mapagkakatiwalaan ba ang pangalan ng Diyos? Pag sinabi mong, in Jesus' name, mayaman na ako. In Jesus' name, magaling na ako. Epektibo ba?
Amen. Sapagkat yun po ang totoo. Let's have our life application. Review lamang po. Number 1, for life application. Number 1, claim your deliverance in His name. Number 2, claim your favor in His name. Number 3, claim your provision in His name. At pangapat, ano po yan? Claim your guidance in His name. Kung hindi nyo po ito nasundan, balikan nyo na lamang po sa ating YouTube channel, yung part number 7 po. Amen? So, I'm so excited tonight kasi ito na po yung pangatlo natin na rason. Number 3, what is that? Build your reason based on, ano daw po? God's character. Sabihin nga natin, God's character. Yan. Yung iyong mga hihilingin, ay dapat nakabase saan? Sa ugali, katangian ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat isa sa katangian ng Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Tama po mga kapatid? At kung hindi siya nagsisinungaling, lahat ng sinasabi niya sa Biblia ay totoo. Amen mga kapatid? Madali bang magtiwala sa taong walang katiwa-tiwala? Hindi po. Mahirap. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Lalo na kapag tao lang ang nagsabi. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo, Ramsel, may maganda ka ng trabaho in Jesus' name. Sabi niya, nag-aaral pa lang ako di ba? Pero hindi mo alam, sinabi na ng Diyos, may maganda kang trabaho. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pag mahirap paniwalaan, kapag imposible, ayaw maniwala ng tao. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Yung simple na lang na, ikaw ba'y magaling na? Kayo ba'y magaling na sa inyong sakit karamdaman? Amen. Pero sabi niya, hindi pa. Are you with me? And one of the impossible things na pwedeng mangyari in the Bible ay yung ito pong tinatawag natin na incarnation or the virgin birth. Anong ibig sabihin po nun? Ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Amen po mga kapatid? Hindi po reincarnation kasi ang reincarnation, yung taong namatay ay magiging ulit? Tao. Yung iba pang nagiging hayop daw. No? Pero ito po, ang incarnation, ang Diyos na nasa langit, bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, mahirap itong paniwalaan kasi virgin birth, berhen na nagkakaanak. Posible ba yon? Imposible. Tama po mga kapatid? Pero dahil sa Diyos at sa banal na Espiritu, si Maria ay nagkaroon ng baby sa kanyang tiyan. Can you hear amen? Pero Diyos lang ang kayang gumawa nun. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. At ang Diyos po ay nagkatawang tao, meron siyang anyong tao. Hebrews chapter 1, verse 3, letter A. Ito po yung verse na ginagamit natin para mapatunayan na si Jesus ay Diyos. Amen po ba? Kasi sabi ng iba, hindi, tao lang si Jesus. Hindi totoo yun. Si Jesus ay Diyos. Can you hear amen? Hebrews chapter 1, 3, letter A sa New Century Version. Sabi dyan, the Son, sino po yun? Jesus reflects the glory of God. And look at that. Shows exactly what God is like. Nakita niyo po yun mga kapatid? Si Jesus, ang anak, ay ang refleksyon ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong kamukha ng Diyos. Amen po ba? Look at the other version sa American Standard Bible. And He, Jesus, is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. Sa pagiging Diyos. Ang sabi niyang NASB, the exact representation. So ibig sabihin, kung anong itsura ng Diyos at si Jesus, siya yun. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Sabi pa sa baba, sa New King James Version, who being the brightness of His glory, anong sabi? And the express image of His person. Sabi nga po natin, express image. No? Ito po ipinahayag na imahe, itsura ng Diyos. At kung sisilipin natin ang Greek word ng salitang express image or the express image in Greek, it means character. Sabi natin, character. Yan. It means the figure, stamp, no? Yung itsura ay in-stamp. Alam mo yung stamp, di ba? Inilapat ng ganon. Either printed
engrave or emboss. That is an exact copy. No? Sa Tagalog, eksaktong kamukha. Sa number 2, the exact expression, the image of any person or thing, mark, likeness. Look at the next line. Precise reproduction. Precise, tamang-tama, eksaktong pagkakagawa in every respect. The example is facsimile. Have you heard of the word facsimile? Yung para pong Xerox copy, yung duplicate o yung replica ng papel na meron ka at ipapasa mo halimbawa sa barangay o sa munisipyo. Can you hear, amen? So, kopyang-kopya. Sabihin sa katabi, kopyang-kopya. Yan. Yun si Jesus at ang Ama. Can you hear, amen? Amen. Look at this. Let me give you an example illustration. The figured stamp of Jesus. Amen? Kung ano yung nandun sa stamp, yun din ang lalabas kapag ito ay iyong inilapat sa papel. Tama po mga kapatid? O sabi ni Brad Bong, di ba? Parang sa mga baka din natin, di ba? Kapag kung anong pangalan mo, o initial mo, pag inilapat mo sa balat ng baka, yun ang lalabas. Natatak. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Amen. Nandun ang lahat ng detalye ng original na nakasulat dun sa stamp pad mismo. Can you hear amen? At sabi ng John chapter 10 verse 30, nasa baba lang, sabi diyan, I, Jesus, and the Father are ilan daw? One. Si Jesus at ang Ama ay ilan daw? Isa lamang. So nakita niyo po yon? Sabi mismo ni Jesus, like Father, like Son. Iisa lang kami. Amen po ba? Kaya kung ang Ama ay Diyos, ang Anak din ay Diyos. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Shout amen. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya pag may nagsabing hindi, tao lang si Jesus, ipakita nyo po ang verse na yan sa Kanya. Amen? Mas malinaw ang salin ng Amplified. Sabi rito, He is the sole expression of the glory of God, the light being, the outraying or radiance of the divine. Sa Tagalog, solong kamukha, soul expression. Pag solo, may kasama pa ba? Wala na. Siya na lang yon. And He is the perfect imprint and very image of God's nature. Amen po ba? So kung ang Diyos ay Diyos, banal, makapangyarihan, si Jesus din mismo ay Diyos, banal at makapangyarihan. Can you hear amen? Amen. Are you with me? Amen. And 2,000 years ago, ipinakilala na ng Diyos ang kanyang exact copy, ang kanyang carbon copy, eka nga nila. Matthew chapter 3 verse 17, and a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. No? So sino po siya? Sino po siya? Walang iba kundi si Jesus, si Jesucristo. Amen po ba? At kagaya nga po ng isang stamp, no? Yung stamp, pag sa malayo, hindi mo makikita yung detalye. Tama ba? Ano ba yung nakalagay? Magkamukha nga ba talaga? No? Sapagkat ganun din si Jesus. Siya po yung itinatak. At sabi mo, para namang hindi kamukha. Sapagkat kung malayo ka kay Jesus, hindi mo makikita ang pagkakahawig ng Diyos at siya. Can you hear amen? Dapat kayo ay malapitan. Sabihin sa katabi, malapitan. Ayaw ni Lord ng, alam naman ng Lord yan, bahala na siya. Hindi po. Ang gusto niya, ikaw ang pumunta sa church at ikaw ang magsabi na mahal mo siya. Can you hear amen? Ikaw ang maglingkod sa Kanya. Can you hear amen? Amen. Look at the invitation. Matthew 11 verse 28 hanggang 31. Sabi rito, everybody, come to me. Sino nag-iimbita? Jesus. All you who are weary and burdened, and I will give you, ano daw ang bibigay? Rest. Amen po ba? Kaya nga minsan di natin sinisita yung mga kapatid na nakakatulog sa loob ng church. Kasi may paanyaya naman si Lord. Amen po ba? Ang sabi ni Lord, come to me and I will give you rest. Pero may babala tayo doon, di ba? Ingat ka lang. Baka pagising mo, wala na kami. Andiyan po ba mga kapatid? Amen. 29, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find what? Rest for your soul. Kayo po ba pag nag-church, napapahinga kayo? Kaya naman bumabalik-balik tayo. Amen po ba? Kasi kung na-stress ka lang, ano ba naman tong pastor na to? Lagi lang ako tinatamaan.
Nakaka-stress. No? No? Hindi nga siguro kayo babalik. Pero dahil natikman ninyo na masarap ang salita ng Diyos, kayo ay napapayapa, kayo ay nakakaroon ng kapahingahan, kaya lumalapit kayo kay Jesus. Can I hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. For my yoke is easy and my burden is light. Amen po ba? Ang keyword na gusto kong makita natin dito is the word learn from me. No? Sabi nga natin, learn from me. Sabi ni Lord, matuto ka, makinig ka sa Kanya. Amen po ba? Amen. Magkaiba po yung knowing God versus knowing about God. No? Sapagkat we will spend eternity para makilala ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Can I hear amen? Kilala nyo na bang Diyos? Anong kanyang paboritong kulay? Ano ang kanyang paboritong pagkain? Ano ang kanyang paboritong pangalan? No? Andiyan po yung mga kapatid. So kung hindi mo pa kilala, ibig sabihin, mas dapat ay lumapit ka sa ating Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Hindi natin makikilala ang Diyos sa isang upuan lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Amen po mga kapatid? Parang ano po yan, yung tubig ng dagat ay pilit mong pinagkakasya sa isang baso. Anong mangyayari sa baso pag pinagkasya mo? Bibitak po yan. Parang ang utak po natin. Hindi mo kayang pagkasyahin lahat ng mga verses, ng mga doktrina sa ating kaisipan. Dapat po dahan-dahan at malapitan. Can you hear amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Diyos. So, paunti-unti. Sabi sa katabi, paunti-unti. Amen po ba? Pag nagbasa ka ng Biblia, kaya nga po may journal Daily journal. Araw-araw. Amen po ba? Kasi kung medyo buwanan lang, matagal po yun. Weekly, matagal din po iyon. Dapat araw-araw. Amen po ba mga kapatid? Amen. Dapat po'y kilalanin natin si Jesus through the Bible, and we call that experiential knowledge. In Greek is ginosko. Sapagkat ibang-iba po ang feeling kapag ikaw mismo ang nakaranas. Can you hear amen? Amen po ba? Masarap bang sumakay sa aeroplano? Sino po mga nakasakay na sa aeroplano? Yan, no? Samantalang ang iba po ay Ferris wheel pa lang nasakyan. Pero parang gano'n na rin. Taas ang kamay. No? Pero ibang-iba pag ikaw mismo ang nakasakay sa aeroplano. Can you hear amen? Ibang-iba rin pag ikaw ang nakaranas na si Kristo nga ay ang Panginoon at tagapagligtas mo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. You can tell the difference. Amen po ba? Kaya kakabasa mo ng Biblia, no? Dapat lalo kang lumalalim sa mga salita ng Diyos. Bakit? Sabi niyo po sa akin kung bakit. Sapagkat may mga mabibigat na turo ang Diyos sa Biblia. Can you hear amen? And one of this ay ito po. Sabi ni Jesus sa John 6:60, sabi niya, 6:47, siya raw ang bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. At sabi niya, kainin nyo ang aking laman. Sabi niya, inumin nyo ang aking dugo para kayo mabuhay. Sabi ng mga disciple, ano kami? Vampire? Cannibal? Oh? Kasi yun ang naintindihan nila. Tama po mga kapatid? Pero hindi nila alam na ito po ay ang simbolo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Can you hear amen? At lagi natin ginagawa yon tuwing Holy Communion. Can you hear amen? Andiyan po ba yung mga kapatid? So, dahil doon, ayaw nila na intindihin ang mga tinuturo ni Lord Jesus, kaya yung iba naboboring. Ayaw ko nang pumunta sa church na yan. Bible study, ayaw ko yan. Bakit? Sapagkat sabi ng John 6:60, tingnan niyo po ito, many of His followers, yan, sabi dyan, because of this, many of Jesus' followers heard this and said, this teaching is what? Too hard. Who can listen to it? Sabi nila, mabigat ang turo na yan. Hindi namin ito kayang pakinggan. So what is the result? Look at this. John 6:66. Nakuha niyo po yan? John 6:66. Because of this, everybody, many of Jesus' followers, turned back and would not go with Him anymore. Ayaw na nilang sumama kay Jesus. 67. So He asked and the 12 apostles, and you, would you also like to live? Kayo, aalis din ba kayo?
68, Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? Sabi ni Simon Pedro, Lord, saan kami pupunta at sasama? You have the words that give eternal life. Amen po ba? Take note, tingnan nyo po yan. Hindi po ito coincidence. Sapagat ang totoo po na mga tumatalikod kay Jesus ay yung mga matatataka ng 666. John chapter 6, 66. And yung 666 is the mark of the beast. Kaya kapag may tatak ka niyan, impyerno po yun. Impyerno, automatic. Can I hear amen? Sabi ng Revelation 13, 17, 16 to 17, kayo na lang ang magbasa. No? Pero, pag nakikinig ka kay Jesus at ng kanyang mga salita, anong sabi ng verse? It will give you eternal life. Langit ka. Buhay na walang hanggan kay Kristo. Can I hear amen? Amen. So, mabigat ng mga turo na yan. Another example is si Nicodemo. Kilala niyo po si Nicodemo? He is the teacher of the teachers. Parang sa ating panahon ngayon, master teacher. Tama po mga kapatid? Yung teacher, may tinuturuan pang mga teacher. And sa John chapter 3, he cannot understand what is the born again experience. Sabi ni Jesus, Nicodemo, you must be born again. Ang sabi niya, ha? Yan. Pakipindot. Hindi lumabas yung question mark. No? Andiyan po ba yung mga kapatid? Sabi niya, ano ang born again? Hindi ko maintindihan ito. Pero dahil dito tayo nag-church sa OCW Pampanga, naiintindihan na natin kung ano ang born again. Amen po ba? Ano ang na-born again sa atin? Ang ating espiritu. Sapagkat ito'y dating namatay at kailangan maipanganak hindi sa laman, kundi sa ano? Sa espiritu din, sa banal na espiritu. Kaya nagkaroon ka ng connection sa Diyos. Ikaw ay naging anak at naging ama natin, ang Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Yung palang born again. Are you with me mga kapatid? It is not the religion. Sabihin sa katabi, hindi yung relihiyon. So, what is the point of this? Next, there should be a spirit-to-spirit relation. Dapat may common denominator kayo. Alam niyo po kung bakit tayo naririto pa rin sa lugar na ito? Dahil ang ating born-again spirit at ang banal na spirito ay nag-uusap. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ng Holy Spirit, oy, umaten ka na. Nandun na sila. Amen po mga kapatid? Kung sabi mo, manunod pa akong TV. Walang pupunta dito kahit isa. Are you with me mga kapatid? Pero dahil anak ka na ng Diyos, no? Alam mo na ang ginagawa mo at alam mo na ikaw ay pinaburan na ng Diyos, kaya lumalapit ka sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me mga kapatid? Tandaan niyo po ito pag hindi mo lubos na kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka maniniwala sa Kanya. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So, today, let us study God's character. Everybody say God's character. Yan. At merong 4. There are 4 things about God's character. Number 1, everybody, God is good to all. Amen po ba? God is good? God is good? And all the time? Alam natin yan. Amen po ba? God is good and He is so good all the time. Psalms 145 verse 7 to 8. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Ang Diyos pala natin, hindi magagalitin. Nagagalit, pero slow to anger. Amen? Bibilang pa yan ng 100 bago ka mapalo. Andiyan po ba yung kapatid? And rich in love. Mahal na mahal ka. Look at the verse 9. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Can I hear amen? Lahat ng bagay na likha ng Diyos, ang mga anghel sa langit, at lahat ng mga nagtumiwalag na nasa impyerno. Amen po ba? Kaya lahat tayo nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Now, kung hindi mabuti ang Diyos, sana hindi na lang nilagay sa Bible na mabuti ang Diyos sa lahat. Pero nagpapatunay lang ang Diyos ng Old Testament at pati ng New Testament ay mabuting Diyos. Can I hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So kanino siya mabuti? Matthew chapter 5 verse 45. So that you may be sons of your Father who is in heaven. For He causes the sun to rise on the evil and
the good. Ano pa? And He sends rain on the righteous and the unrighteous. Tatanungin ko po kayo, ang araw ba ay sumisikat sa mga mabubuti lang? Sa mga masasama, nababasa rin ba sila? Ay nasisikatan din ba sila? Amen. Yes. Sa mga masasama, no? Sila rin ay naaarawan ng sikat ng araw. Tama? Eh yung ulan, para lang ba ito sa mabubuti? Hindi po. Para rin ba ito sa masama? Yes. Eh yung hangin, para lang ba ito sa mabubuti? Hindi po. Ito ay para sa lahat, unbeliever man o believer. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Kasi kung para lang sa mabubuti ito, eh paano kung ang asawa mo ay hindi Christian, unbeliever? Eh di siya, ikaw, ang saya-saya mong humihinga, mamaya tumirik na. Kasi limited yung kanyang oxygen. Are you with me mga kapatid? But God is good to all. Can I hear amen? May iba't ibang uri ng grasya o biyaya ang Diyos. Number one, it is called the common grace. Sabi nga natin, common grace. Yan. Pag sinabing common grace, ito yung para sa lahat. Halimbawa, gamot. No? Ang gamot ba para sa mabutit masama? Yes. Can I hear amen? Ano yung pangalawa? The special grace. Ano po yun? It is the divine healing. No? Nakukuha niyo po yung mga kapatid? Ang lahat ba ng kagalingan na nagmumula sa Diyos ay para sa lahat? Hello? It is the children's bread. Ang sinasabi ng Biblia. Anong ibig sabihin nun? Yung babae na humingi ng kagalingan kay Jesus, ang sabi niya, kahit yung mga mumo na nalalaglag, sabi niya, no, ay pinupulot ng mga aso, no? Sabi ni Lord, hindi. Ang tinapay ay para sa mga anak. Yung tinapay na tinutukoy ay kagalingan. Maliwanag po mga kapatid? Amen po ba? Pero dahil mapilit ka, kahit mumo na nalalaglag sa lupa, pwede mong kunin kung naniniwala ka na para sa yung kagalingan na yan. Amen? Amen po mga kapatid? Kaya hindi lahat na napag-pray natin dito sa church ay pwedeng gumaling. Tama po mga kapatid? Depende yon kung siya mismo ay naniniwala na si Jesus ay nagpapagaling. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, kung anak ka, para sa iyo ang special grace or special favor. Can you hear amen? Eksklusibo para sa mga anak ng Diyos. Next, number 2. Ano po iyon? What is the character of God? Number 2, God cares for us. Tama ba? Ang Diyos ba ay kumakalinga sa atin? Amen? Look at this. Matthew 6:26. Look at the birds of the air. They do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father, what? Feeds them. Look at that. Are you not worth much more than they? No? Yung mga ibon, hindi naman nagtatanim, hindi rin gumagapas, hindi rin nag-i-store, no? Nag-iipon, pero pinapakain sila ng Ama sa langit. Nakukuha niyo po yung mga kapatid? Sabi na iba, alam ko naman namin yon na kumakain ng mga ibon. Hello? Pero ang hindi mo alam, libre silang pinapakain ng Diyos. Can you hear amen? Matthew 10:29, look at this. For only a penny you can buy 2 sparrows, yet not one sparrow falls to the ground without your Father's consent. Yung mga ibon na yan, hindi po yan nalalaglag sa lupa at namamatay nang walang consent ng Ama sa langit. Maliwanag po ba yun? Ang sabi pa sa God's Word, aren't 2 sparrows sold for a penny? Not one of them will fall to the ground without your Father's permission. Nakita niyo po ba yun mga kapatid? No? So walang pahintulot ng Ama na siya ay babagsak na sa lupa at mamatay. Hindi yan mamamatay. Are you with me mga kapatid? Sabi niya sa baba sa New Century Version, 2 sparrows cost only penny, but not even one can die without your Father knowing it. Amen po mga kapatid? Now, tanong ay ito. Hindi ba alam ng Diyos na gutom ka na? Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang gutom? O, sabi mo, hindi pa naman. Pero alam ba ng Diyos na gutom ka na? Yes. Amen po mga kapatid? Alam ba ng Diyos na babagsak ka na sa lupa dahil ikaw ay mamamatay na sa gutom? Alam din. Ibon nga alam eh. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Alam ba ng Diyos na wala nang laman ang pitaka mo?
Andiyan po ba yung mga kapatid? Na wala ka ng pambili, wala ka ng pambayad ng renta? Hello? Alam ba ng Diyos na babagsak ka na sa lupa kasi may sakit ka? Namatay ka na sa gutom, may sakit ka pa. Alam ba ng Diyos? Yes. Kung ang mga ibon walang pahintulot ng Diyos bago sila mamatay, how much more ikaw ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, hindi ka pababayaan ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Look at this para mas maganda. Tingnan nyo po. Without our Father's consent and permission. No? Hindi mamamatay ang isang ibon nang walang pahintulot ang Diyos. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Hihingi muna si Satanas ng permit. Si kamatayan, hihingi muna siya ng pahintulot sa Diyos kung pwede na bang kunin ang isang tao. So, ibig sabihin pala, hindi si kamatayan ang pumapatay. Nakukuha niyo po yun mga kapatid? Pag sinabi ng Lord, hindi yan. Hindi siya kukuha ng kukuha lang. Andiyan po yung mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at siya rin ang bumabawi nito. Can I hear amen? Amen. How much more kapag anak ka na niya, hindi papayag ang Diyos na ikaw ay magutom ni mamatay sa gutom kasi anak ka ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Higit ka pa sa ibon. Tama po ba? Yeah. Kaya yung iba, kumalam lang ang sikmura, ayaw na mag-church. Ay, grabe. Hindi ka mamamatay sa gutom. Can I hear amen? Lalo na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Matthew 10:30, look at this. And as for you, even the hairs of your head have all been counted. No? So do not be afraid. You are worth much more than many sparrows. Anong ibig sabihin nito? Tingin po kayo sa akin. Brothers and sisters, ang ibig sabihin nito, God is so fond about you. He is so caring and He is so in love with you. Amen po ba? Amen po ba? Mahal na mahal ka ng Diyos. Bakit? Biruin mo, pinagtiyagaan niyang bilangin ang buhok mo sa katawan. Kayo ba yung mga anak nyo, binilang nyo ba yung mga buhok nila ng mga sanggol pa? Kahit natutulog? Bahala ka na Lord, alam mo yan. Andiyan po pa kayo mga kapatid. Now, ito po ang pinaka-logic niyan. Kung ang Diyos bilang ang buhok mo sa iyong katawan, sa iyong ulo, hindi pa niya bilang yung laman ng wallet mo ngayon? Hindi pa niya bilang yung laman ng iyong bank account kung paubos na? Hello? Andiyan po ba kayo? Bilang na bilang ng Diyos. Sabihin sa katabi, bilang ng Diyos. Kaya hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Sige, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Maiinggit ka sa mga ibon. Amen po ba? Minsan ba naisip nyo, sana ibon na lang ako? Oo, di ba? Lalo na pagka wala ka ng pera. Lord, sana ibon na lang ako. Kasi ang mga ibon, di mo pinapabayaan, kumakain. Are you with me mga kapatid? Amen. So, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos kung tatagal pa ang pera mo, pambili ng bigas, pambayad sa school, pambayad sa bahay, at pambayad sa mga bills mo. Can you hear amen? Sapagkat ang Diyos ay mabuting Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, provided na ikaw ay magutom, hunger is no excuse para ikaw ay magnakaw o ikaw ay mandaya. Ulitin ko, kahit gutom ka, hindi excuse na ikaw ay magnakaw o mandaya. Can you hear amen? Don't do that. Sabihin sa katabi, don't do that. Anak tayo ng Diyos. Proverbs 6:30, look at this. People don't despise a thief if he steals food when he is hungry. No? Yet, if he is caught, kaya lang pag nahuli siya, he must pay back, ilan daw? 7 times more. He must give up everything he has. Amen? So, pababayaan nila, sige, magnakaw ka. No? Hindi nila sasawatayin. Pero pag nahuli siya, magbabayad siya ng 7 beses. Kaya ayaw ng Diyos na nababaon tayo sa pagkakautang. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Next, sabi rito, pakibasa natin, we as fathers on earth give what is best for our children. How much more is our Father in heaven? Can I hear amen? No? Kung nga tayong mga ama sa lupa, nagbibigay ng mabuti sa ating mga anak,
how much more ang ating Ama na nasa langit. Hindi ka niya iiwan, hindi ka magugutom, at lahat ng pangangailangan mo ibibigay niya. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, in the Old Testament, si Prophet Elijah ay pinakain ng ravens or ng mga uwak. Sa 1 Kings chapter 17 to 19. Kayo na lamang pong magbasa niyan. Now, pag sinabi mo na raven, ito po sa Tagalog ay uwak. At sa aking pag-aaral, ravens is not a dependable animal. Hindi sila maaasahan. Sapagat nung si Noah nasa arko, nagpakawala ng raven, hindi na bumalik. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Pero nung yung pigeon na, nakabalik naman siya. Pero this time, ang ginamit ng Diyos, hindi dove, hindi pigeon, hindi kalapati, kundi ano? Uwak. Are you with me, mga kapatid? At siya po'y magdadala ng bread and meat para po kay Prophet Elijah. 2 beses, isa sa umaga, isa sa gabi. Saan kukuha ang uwak ng tinapay at ng bread o ng meat? Doon po sa royal table ng hari ng Huda. No? Sa palasyo pa pala kukuha ng pagkain at dadalin mismo sa anak ng Diyos na si Prophet Elijah. Are you with me, mga kapatid? Now, imbis na pigeon or dove ang utusan ng Diyos, ang ginamit niya ay uwak. Samantalang ang mga pigeons ay malinis, ang mga uwak naman po ay maruruwing mga hayop. Now, pag dinala na yung mga pagkain, dala ng uwak, kakainin mo ba? Maramang hindi eh. Sapagat ang mga uwak by nature, pwedeng kumain niya ng mga patay. Amen po ba? At sabi pa sa aking research, even yung dumi ng mga hayop, no, kaya nilang kainin. Are you with me, mga kapatid? Pero this time, pinakita ng Diyos na kaya niyang gawin ang mga imposible, ang mga hindi normal na bagay para makita na hindi ikaw ang nagpapatunay na ikaw ay aasenso, kundi ang Diyos na tumutulong sa iyo. Can you hear amen? Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Imposible, pero yun ang ginagawa ng Diyos. Sapagat ang ating Diyos ay expert sa mga imposible. Are you with me, mga kapatid? Yung iba tuloy, some are questioning the provision of God. No? Sino sa inyo nagsasabi na, Lord, bakit naman wala pa akong ganito? Hello? Bakit naman sila nakapunta na ng El Nido, sila sa Bora, nasa Korea, nasa Japan, nasa Hong Kong, Disneyland? Ba't kami nandito pa rin? Andiyan po yung kapatid? Hello? And you start questioning His provision. Brothers and sisters, kayang kumilos ng Diyos pag sinabi niya mangyayari. Can I amen? Amen po, mga kapatid. Luke 12:24, look at this. Look at the ravens. They do not need to plant or harvest or put food in the barns because God feeds them. And you are far more valuable to Him than any birds. Tama? Ang totoo po niyan, walang anak ng Diyos na mamamatay sa gutom. Pumalakpak naman po ang mga anak ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Eh yung mga ibon nga nakakakain eh. How much more ang mga anak ng Diyos? Can you hear amen? At tingnan nyo po yung mga uwak na nagdala kay Prophet Elijah. Tingnan nyo po yan. Ang tanong ay ito, pinakain muna ba ng Diyos yung mga uwak na yon bago siya maghatid ng pagkain? Anong sagot natin? Malamang oo. Bakit? Kasi pag hindi sila pinakain, yung pinadalang karne at tinapay, uubusin nila. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Kasi nga talagang maggutumin ang mga uwak at mahilig kumain. Ang mga uwak pinapakain ng Diyos, how much more ang mga anak ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Amen. Look at this. Sabi ni King David, Psalms 37:25. Isa po sa paborito ko, lalo na nagpastor na po ako. Once I was young, and now I am old, yet I have never seen the godly forsaken, nor seen their children begging for bread. Amen, mga kapatid? Di ba sa totoo lang, mas mahal na mga lolo't lola ang mga apo kaysa sa mga anak nila? Tama ba, mga kapatid? Sa mga may apo na. Tama po ba? Take note, yung sarili mong anak, matitiis mo yan. Pero yung mga anak-anak nila, hindi mo matitiis yan. Ganon din ang Diyos natin. Can you hear amen?
Yung mga pa, minsan may hihingin ka sa kapatid mo, sa kamaanak mo, ibigay mo na yan kay Anika kasi hindi yan makakahindi kasi para sa bata. Nandiyan po ba yung kapatid? Ang sabi ni King David, ang mga anak ng Diyos ay hindi manghihingi ng pagkain sapagkat hindi sila gugutumin ng Panginoon. Shout amen. Kung paano pinapahalaga ng Diyos ang mga ibon, mas pinapahalaga niya ang lahat ng kanyang nilikha. We are adopted children, we are chosen one, and we are created in the image of God. Kaya hindi ka pababayaan ng ating Diyos sa buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, Old Testament po yun. Sabihin sa katabi, Old Testament. Di ba? Yung ganito ko nung nakaraan, yung pusa ang nagdala doon sa pastor. Pero in the New Testament, kayang utusan ng Diyos ang mga tao para ikaw ay bigyan ng pagkain. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ang mga kapatiran because of the church. Sabihin mo nga church. Or you can send it through GCash. Yan. Hindi naman po ito, commercial. Pero mas mabilis at mas madali at makakarating kagad. Can you hear amen? Pastor, kumain ka na ba? O, mag-Jollibee ka muna. 100. Andiyan po ba yung mga kapatid? Suggestion lang naman po yon. Why? 1 Peter 5 verse 7. Look at this. Casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all. Kanino? On Him. Bakit? For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Are you with me mga kapatid? Binabantayan ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya hindi ka niya pababayaan. Ang salita pong casting, sabi nga po natin casting. In Greek word is, next, eperipto. Sabi nga natin, eperipto. Yeah, very good. It means to throw upon, cast upon, place upon, give to. Kanino? God. So literally, to throw upon God. Sa Tagalog ay ihagis mo na sa Diyos. Bakit? Pag hinihagis mo na sa Diyos, wala na sa'yo ang bigat ng problema. Andiyan po pa yung mga kapatid? Kaya yung iba, bigat na bigat pa rin kasi hindi nila alam yung word na eperipto. Sabi mo nga, eperipto. Lord, itatapon ko na sa iyo ang problema na ito at ikaw na ang bahala. Can you hear amen? Because sabi mo sa iyong salita, you care for me affectionately and you care about me watchfully. Are you with me mga kapatid? Amen. Psalms 55 verse 22. Look at this. Give your worries to the Lord. Kanino daw ibibigay? To the Lord, and He will take care of you. He will not let good people down. Are you with me mga kapatid? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Isulat nyo po yan, Psalms 55 verse 22. Amen. Next, number 3. Ano po yung character ni Lord? Everybody, napakaganda. God answers prayer. Amen? Ang Diyos natin ay sumasagot sa panalangin. Very basic, very elementary. Alam na alam natin yon. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, buhay. Siyempre, pag buhay, nakakarinig, nakakakita, at sumasagot. Amen po ba? Kaya pag nag-pray ka, sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Can I hear amen? Basta tumawag ka lang. Sabihin sa katabi, basta tumawag ka lang. Psalms 50 verse 15. Call to me when trouble comes, I will save you, and you will praise me. Amen po mga kapatid? Sino sa inyo ang nagkaroon na ng problema, tumawag sa Diyos at sinagot ng Diyos? Ano ang dapat ibigay natin? Papuri, pasasalamat sapagkat mabuti ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. When you're in trouble, pray. Amen po mga kapatid? Meron pong isang kwento. Next, may mga matatapang na mga sundalo at ang kanilang eroplano ay nagkaroon ng problema. So ito yung magpi-plane crash. Nagsimulang sumiklab ang apoy sa likod at sa gilid at ang sabi ng kapitan, "Men, you see that on the left, the engine is on fire and on the right, our turbine is also on fire." Sabi ng kapitan, "This is what we are made for. This is it. So men,
Follow me. Biglang lumuhod yung kapitan. At ang sabi niya, Our Father who art in heaven. No? Nakuha niyo po yung mga kapatid? Ibig sabihin, akala mo sila'y tatalon sa aeroplano, yung pala, nagsimula siyang manalangin. Are you with me mga kapatid? In times of trouble, pray to the Lord. Amen po mga kapatid? Amen. Isaiah 65 verse 24, I will answer them before they even call to me, while they are still talking to me. Itong maganda, about their needs, I will go ahead and answer their prayers. Ang ganda ng verse na ito. Isulat nyo po. Sabi ng Diyos, pag tumawag sila, sasagutin ko sila. Pero habang nagsasalita pa lang sila, mamaya pag nagpipray tayo, habang nagpipray ka pa lang, ang sabi ng Diyos, I will go ahead. Mauna na ako at sasagutin ko na kagad ang kanilang panalangin. Amen po mga kapatid? Kasi ang Diyos natin ay sumasagot na Diyos. Now, the question is this. Next, do you believe that God answers prayers? Naniniwala po ba kayo? Amen. So kahit ikaw pala, pwedeng manalangin. Tama po ba? Kasi alam mo, ang Diyos mo ay sumasagot sa iyong panalangin. Are you with me mga kapatid? Ang problema lang, either hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, or hindi ka naniniwala na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen po ba mga kapatid? Ibang-iba pag ikaw mismo ang lalapit sa Diyos. Sabihin sa katabi, ibang-iba. Pwede kitang ipag-pray kahit ilang araw, ilang buwan, ilang taon. Yes. Pero pag ikaw mismong may problema at ikaw ang lumapit, brothers and sisters, just believe and God will answer your prayer. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Paano po ba sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin? Look at this. God always answers our prayers, but He just doesn't always say yes. Tama ba mga kapatid? Hindi puro yes. Ano po yun? Tingnan niyo po yung parang traffic light. No? Pag red po siya, anong sabi ni Lord? No. Stop. I have something better in mind. May mas maganda akong naisip kaysa sa hinihingi mo. Yellow light. Ano po yun? Wait. Slow down. Trust in my perfect timing. Masyado ka nagmamadali eh. Meron pa tayong 10 years, 20 years. Are you with me mga kapatid? No? Why? Because waiting is trusting God. Can you hear amen? Habang naghihintay ka, lalo ka nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Hindi yung hindi lang binigay ang prayer mo, ayaw mo na mag-charge. Ano po po mga kapatid? Habang wala pang panalangin mo, lalo kang magtiwala at maglingkod sa Panginoon. Ang sabi ni Lord, wait. Ano yung green? Everybody? Yes. It means go. No? This is my good and perfect will. Amen po mga kapatid? So, tandaan nyo po yan. Tatlo po yan. No, wait, and yes. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, God answers different kinds of prayer, but it requires us to have the right perspective of prayer. Tingnan nyo ito. Picturean nyo na lamang po. If the timing is wrong, ang sabi ni Lord, slow. John 11:5-6. If the request is immature, God says, grow. No, ba't yan ang hinihingi mo? Ayaw ko niyan. Immature. Isaiah 59:1-2. If the request is out of God's will, hindi kalooban ng Diyos, God says, no. 1 John 5:14-15. If the request is right, God says ano daw? Yes, let's go. Amen po ba mga kapatid? John 14:14. Are you with me mga kapatid? So tandaan nyo po yung mga yan. Hindi porke nanalangin ka, yes ng yes ang Diyos. Sasabihin sa'yo ng Diyos, no, wait, and yes. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, finally, number 4. God never changes. Sa Tagalog, ang Diyos ay hindi nagbabago. God is always the same. Do you believe that mga kapatid? Malakay chapter 3 verse 6. I am the Lord and I do not change. And so you, the descendants of Jacob, are not yet completely lost. Hallelujah, praise the Lord. Next, remember, God's nature or character never changes. Only His dealing with man. Pag sinabi pong dealing, yung kanyang pakikitungo, transaction sa tao.
Amen po ba mga kapatid? Yun ang nagbabago, pero ang kanyang plano, ang kanyang kaanyuan, ang kanyang karakter, hindi nagbabago. Amen po ba mga kapatid? One of the character or attribute of God is, next, God is immutable. Sabi nga natin, immutable. Yan, very good. God never changes. Eh ano naman ngayon kung siya ay hindi nagbabago? Sabi sa baba, so your future is secure and eternal. Pag sinabi ng Diyos na mayroon kang magandang buhay, sinabi na ng Diyos yan at hindi na yan magbabago pa. Can you hear amen? Secure ang future mo. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, God's plan is unchangeable. Ephesians 2:10, we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that we can do the good things He had planned for us long ago. No? Tingnan niyo po yan. Ang tagal na plano ng Diyos na ikaw at ako ay gumawa ng mabuti sapagkat iniligtas tayo ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Psalms 18 verse 30. Pakibasa nga po natin. God's ways is perfect. The promise of the Lord has proven to be true. He is a shield to all those who take refuge in Him. No? Yung kanyang pamamaraan, no? Yung kanyang strategy, yung kanyang mga technique, perfect. Sabi nga natin, perfect. Amen po ba? Kaya pag nangako siya, totoo po itong mangyayari. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, God's promises are constant. Sabi nga po natin, constant. Only the dealings with man change. Basahin natin, Exodus 32:14. So the Lord changed His mind and did not bring on His people the disaster He has threatened. Oh, sabi mo, Pastor, sabi mo kanina, hindi nagbabago ang Diyos. Tama po ba? Oo, sinabi ko. Pero, sabi dyan, nagbabago lamang ang kanyang pakikitungo sa tao. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Sapagat ang kanyang original na plano, iligtas ka. Tama po ba? At kung sinabi niya na mapapahama ka at nagbago ka, sasabihin ng Diyos, sige, hindi ka na mapapahamak. Sapagat ang original na plano ng Diyos, ikaw ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ganyan, amen? Amen po ba? So ang plano ng Diyos, iligtas ang tao sa parusa. Bigyan ng blessing, hindi sumpain. Amen po ba mga kapatid? Now, pag pinili mo pa rin na mapahamak, gusto mo pa rin maparusahan, alam mo, God will still feel sorry about you. Malulungkot pa rin ang Diyos, pero hindi na magbabago ang kanyang plano. Amen po ba? Kasi pinili mo na mapahamak ka at mapunta sa impyerno. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, sabi ng iba, hindi, mapilit. Ito ang gusto ko, ito ang gusto kong gawin. And you want to do things and you want to disobey God, sana naman. Pag natapos ang lahat ng iyong gustong gawin, hindi mo sinisisi ang Diyos sa mga bagay na ginagawa mo. Kinaya, amen? Amen po ba? Kasi yung iba, hindi, iinom ako, hindi, maninigarilyo ako, hindi, kakain ako nito. Tapos pag nagkasakit, Lord, bakit ako may sakit? Pinabayaan mo ako. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Sabi sa katabi, huwag mong sisihin ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Sapagat may tinatawag tayong, next, permissive will of God. Sabi nga natin, permissive will. No? Ito po yung mga bagay na pinapayagan ng Diyos na mangyari kahit matigas ang ulo mo. Amen po mga kapatid? Kalooban pa rin niya na ikaw ay iligtas. Pero kung ayaw mo, pababayaan ka ng Diyos. Pero makikita mo na siya ang tama at ikaw ang mali. Amen? Amen po mga kapatid? Kasi ang original na plano ng Diyos, Jeremiah 29:11, magandang plano para sa iyo. Ayaw mo. Pag napahamak ka, ibabalik ka ng Diyos sa magandang plano, basta manumbalik ka lamang sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kayang pagandahin ng Diyos anumang sirang buhay. Amen? Amen po mga kapatid? As long as wala pa ang second coming ng Panginoon. Next, God will still love you. Mahal ba tayo ng Diyos? Amen po ba? Gusto ng Diyos na bigyan ka ng panibagong pagkakataon to regain your worth. Ano ba yung example natin dyan? Sino po sa inyo nakakita ng diamond? Amen. Ang diamond po, alam nyo po kung saan ito gawa? Sa uling. Sabi mo nga, uling.
O huwag kayong titingin sa katabi nyo naman. Sa akin lang, uling. Yan. Pero huwag kayong mag-iipon ng mga uling sa bahay. Hindi yan magiging diamond, ha? Si Lord lang ang kayang gawing diamond ang mga uling na yan. Amen po ba? Now, the question is this. Gaano kamahal ng Diyos ang mga taong uling? Hello, andyan po ba kayo? Yung mga madudumi, no? Yung mga sa tingin natin ay walang halaga. Mahal na mahal sila ng Diyos. And God can turn ashes into a diamond. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi ang Diyos natin hindi nagbabago. Papanindigan niya ang lahat ng kanyang pinangako sa kanyang mga anak. Because God is good and He is good all the time. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So paano tayo pinahalaga ng Diyos? Romans 5:8, malapit na po. But God demonstrates His own love for us in that while we are still sinners, ano sabi? Christ died for us. Ang Diyos pag nagmahal, dinedemonstrate niya, pinaparamdam niya, pinapakita niya. Sana ganun din tayo. Can you hear amen? Amen po ba? So, look at this. Kung ang Diyos mo na nagmamahal sa'yo ng totoo, pinaparamdam niya sa'yo, pag ang Diyos ang nagtawag sa'yo, papahindihan mo ba siya? Sabi niya, halika anak, may Bible study. Halika anak, mayroon tayong gawain. Halika, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Brothers and sisters, kung alam ko na Diyos, mahal na mahal ako, hindi ko siya papahindian. Kaya amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos lang nagtiwala sa atin eh. Amen po ba? Yung kinanta natin kanina. No? Ikaw lamang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, God never changes, only people does. Totoo po ba ito? Ang tao nagbabago, ang Diyos hindi. Numbers 23:19, God is not like people who lie. He is not a human who changes his mind. Whatever He promises, He does. He speaks and it is done. Hallelujah. Next, you can count on God because He never changes. Amen po ba mga kapatid? Pwede mong pagtiwalaan ng Diyos kasi hindi nagbabago ang Diyos. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago. So lahat ng nakasulat sa Biblia ay timeless truth. Tama po mga kapatid? Sinabi ba ng Diyos na yayaman ka? Sinabi ba ng Diyos na magaling ka na? Na may maganda kang kinabukasan? Na dadaling ka niya sa langit? Yes, it is a timeless truth. Totoo po yan. God's unchanging commitment guarantees everlasting security. Kaya sigurado, dahil kay Kristo, lahat tayo ay pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Hallelujah! Last two verses. Hebrews 13:8. Jesus Christ is what? Everybody? The same yesterday, today, and forever. The same. Hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po ba mga kapatid? Now, tingnan nyo po ito. Next, yung number 1 and 2 ay maganda na rason kapag nagpe-pray ka. Pero mas maganda yung number 3. Ito po ay base sa karakter ng Diyos. Bakit? Sapagkat dahil sa karakter ng Diyos na mabuti, you can claim a better life in Jesus. Gusto mo ba ng magandang buhay? Amen po ba? Angkinin mo ito dahil itong karakter ng Diyos. Look at this, last verse. John 10:10. A thief is only there to steal and kill and destroy. Look at the next line. Everybody. Jesus came so they can have real and eternal life. Ano pa? More and better life that they can ever dream of. No? Yung dream mo, no? Yung dream mong house, yung dream mo na job, dream car, dream family, dream ministry, kayang ibigay yan ng Diyos dahil kay Jesus. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Next po. Next week. Yan. Ang pang-apat na reasonable argument, papaano tayo mananalo sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. So, to be continued, let's have a quick recap for the 4 things about God's character. Sige, upo po ng maayos. Upo ng maayos. Number 1, everybody, God is good to all. Number 2, God cares for us. Number 3, God answers prayer. Wow. Number 4, God never changes. What is our Macarius challenge? Everybody, malakas.
Claim a good life because God is good. Again, malakas po. Claim a good life because God is good. Sige, tayo po tayong lahat. God is good. And all the time, God is good. So, i-claim mo na yan. Good wife, good husband, no? Babait din yan. Amen po ba? Good and high-paying job, good car, no? Ano bang good car ang gusto mo? Ford Everest, Ford Ranger, whatever, Hilux. Hello? Good friends, good church, good workers, good pastors, and good people around you. You can always claim that because our God is a good God. Amen? Amen po mga kapatid? So shall we pray? Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sapagat tunay na mabuti ka sa amin. Lord, salamat po sapagat sa araw na ito ay tinuruan mo po kami ng isang panibagong kaalaman na magpapayaman sa aming prayer life. Ito po ay ang manalangin kami base sa karakter ng aming Diyos na buhay. And one of the character of God is God, our God, is a good God. Our God is an answering God. Kapag nag-pray kami, sumasagot siya. Our God is caring for us. And our God never changes. Panginoon, salamat po. Sapagat kung alam namin na ito ang iyong mga kaugalian, hindi kami magdadalawang isip na tumawag sa iyo. Panginoon, salamat po sapagat binigyan mo kami ng opportunity to attend in this church. Thank you for spending the time with us. At salamat din po sapagat nandyan ang iyong Holy Spirit, lagi po nagpapaalala sa amin na ang lahat ng aming mga natutunan ay hindi lang namin naisulat, hindi lang namin narinig, kundi ito po'y maisapamuhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, at dalangin po namin ang lahat ng kapatid na naririto ay lalong maging mabunga, maging fruitful ang kanilang prayer life sapagkat ginagamit na nila ang iyong mga salita, ginagamit na nila ang iyong pangalan, ang pangalan ni Jesus, at ngayon ay gagamitin namin ang character o pag-uugali ng aming Diyos. Thank you so much, God, and we bring you back all the praises and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Malakas. Claim a good life because God is good. To God be the glory. Sige po, makakaupo na po tayo. God is good all the time. Tayo po ay magbigay sa Panginoon. Ayan, super blessed evening po sa ating lahat. Bago po natin ipag-pray ang ating tithes and